ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3191. Sa wakas, si Hall ang unang nag-react at tumawa kay Dog. Dog, ikaw na. Tagasunod, may problema ba sa utak mo? Kunin mo ang estatwa ng kabalyero. Wala bang? Isang tao sa Simon City, ang mga ganitong tao ay maaaring i-recruit bilang entourage. Haha, ang boses ay nahulog at ang buong bulwagan ay tumawa. Hindi na nakatiis si Irene at bamulong kay Dog, pare, o susuko na tayo. Umiling si Dog. Sa totoo lang, iniisip din ni Dog na nagbibiro si Daryl, ngunit pag-isipang. Mabuti ito, 2,000 taon na ang nakalilipas, nang maglakbay si Master Fui. Sa mainland ng Roland, siya ay tretuhin bilang hindi kilalang tao sa oras na iyon. At kalaunan ay ginawa niya ang lahat ng uri ng mga himala at kinuha ng salinlahi. Tinalakay bilang isang alamat. Sa oras na ito, sinabi ni Daryl na itaas niya ang estatwa ng kabalyero, na tila walang katotohanan at katawa-tawa, marahil ay magagawa niya ito. Dumating ang mga tawanan ng lahat at hindi ito pinansin ni Daryl. Sa susunod na segundo, dahan-daang lumabas ng hall si Daryl at lumapit sa estatwa ng knight. Haha, sa oras na ito, hindi mapigilan ni Sam na mapangutya, ang clown ay magsisimulang magtanghal. Halika at makita ang lahat. Ang tinig ay nahulog at maraming mga maharlikang korte, dalaga at sundalo ang nagtipon at itinuro kay Daryl. Magbigay ng mga payo. Anong taong ito ginagawa? Ito ay anyong ang pagtataas ng mga rebulto ng mga kabalyero. Ito ay may isang problema sa iyong utak. Sa panahon ng talakayan, Daryl ay nakita na nagiging paligid ng rebulto ng ang kabalyero. Pag-abot upang hawakan ang estatwa, tila sinusuri ang isang bagay. Gayunpaman, walang nakakita dito sa ngayon. Nang hawakan ni Daryl ang estatwa, tahimik niyang kinuha ang isang bag ng pulbos mula sa kanyang katawan at pinunasan ito sa estatwa. Ang pulbos na ginamit ni Daryl ay tinatawag na shaking sun. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, maaari itong iwisek sa bato upang magaan ang bato. Pinag-uusapan nito, ang batong ito ay aksidenteng naimbento noong si Daryl ay gumagawa ng okamiya dati. Ginamit ito, ngunit masaya ito, kaya't nanatili ako rito. Pagtaya lang kay Sam, biglang naisip ni Daryl. Alam mo, ang estatwa ng knight na ito ay inukit mula sa bato, at hindi isang problema ang paggamit ng bato upang magaan ang timbang. Tingnan mo, iaangat niya ito. Nang ang lahat ay naiinip, biglang hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at natigilan sandali ang madla. Nakita niya na yumuko si Daryl, sinunggaban ng cornerstone ng rebulto ng kabalyero gamit ang dalawang kamay, at dahan-daang itinaas ito. Ano? Nakikita ang eksenang ito, kahit na si Sam o ang iba pa, nanlaki ang kanilang mga mata at lahat sila ay hindi kapanipaniwala. Ito, paano maililipat ng batang ito ang estatwa ng kabalyero? Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang bawat isa sa oras na ito ay hindi alam na ang bigat ng estatwa ng kabalyero ay nabawasan ng 12-dosenang beses matapos na panasan at kalat-kalat. Mas mababa sa 10 ng mga kati sa oras na ito, at madali para kay Daryl na ilipat ito. Tahimik. Sa sandaling ito, ang buong palasyo ng palasyo ay nakamamatay na tahimik. Halos isang karayom ang nahulog, at maririnig niyang maririnig. Ano pa ang nakakagulat na darating pa? Tumawag ka. Nang makita si Daryl na huminga ng malalim, pinindot muli ang kanyang mga kamay. Ang malaking estatwa ng kabalyero ay dahan-daang itinaas sa itaas ng kanyang ulo. Ha! Nakikita ang eksenang ito, kumukulo ang madla. Ang mga mata ng lahat ay tumingin kay Daryl sa takot at gulat na gulat. Ang rebulto ng isang kabalyero na tumitimbang ng maraming tonelada ay madali niyang binuhat. Kung hindi mo ito nakikita ng iyong sariling mga mata, sino ang makapaniwala? Dito, agad na nagyayelo ang ngiti ni Hall sa kanyang mukha, nanginginig ang kanyang puso, at hindi niya maniwala ang kanyang mga mata. Ito, paano ito posible? Ang taong ito ay mukhang sobrang payat, ngunit may gayong supernatural na kapangyarihan. Lalong natigilan si Sam sa isang tabi. Itinaas niya talaga ito. Ito ay isang rebulto ng isang kabalyero na tumitimbang ng maraming tonelada. Ang batang ito ay walang habas na itinaas ito. Tao, pa rin ba ito? Kabanata 3172. Bang! Matapos ang pag-angat ng kalahating oras, alam ni Daryl na halos kalahating oras, sapagkat ang tagal ng ilaw ng bato ay humigit kumulang kalahating oras lamang.
Pagkalaya ng kanyang kamay, bumagsak ang rebulto ng kabalyero, at sa isang iglap. Isang ulap ng alikabok ang napuno. Kaagad, pumalakpak si Daryl sa kanyang mga kamay, ngumiti at sinabi sa Hall. Master Hall, talo ka. Ha! Nang bumagsak ang boses, ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Hall. Namula si Hall, napahiya ng sobra. Pagkalipas ng ilang segundo, kumalas si Hall mula sa pagkabigla, at sinabi. Kay Sam, mula ngayon, susundan mo si Master Dog. Nang sinabi niya ito, parang kalmado si Hall, ngunit lihim na nakaramdam ng sakit ng puso. Si Sam ang kanyang unang mabangis na general, kaya't ibinigay niya ito kay Dog. Talagang ayaw niya, ngunit walang paraan. Pumusto lamang sa harap ng hari. Kung nagkamali siya, mawawalan siya ng mukha sa hinaharap. Aking Panginoon. Narinig ito, nagulat ang puso ni Sam, at lumaban ang buong katawan. Si Sam ay kasama ng Hall ng 5 taon at naging matapat, kaya't bigla siyang naging mga sakop ni Dog. Mahirap tanggapin kung sino siya. Higit sa lahat, si Hall at Dog ay palaging may dating galit. Hindi na kailangan. Sa sandaling ito, si Dog ay lumabas ng ngumiti at sinabi kay Hall, si Sam. Ang iyong kasintahan, ayaw kong magmahal ng isang espada, ngunit dahil nawala siya. Darating siya at ibibigay ito sa akin. Lumuhad at igalang ang bar. Nga pala, Hall, may utang ka pa sa akin ng 1,000 gintong barya, huwag kalimutan. Nanalo si Daryl kay Sam at tuwang-tuwa si Dog. Ngunit si Dog ay hindi nasilaw ng tagumpay, alam mo, si Sam ang pinagkakatiwalaan ni Hall kahit na magtrabaho siya sa ilalim ng kanyang sariling mga kamay, hindi siya magiging payag. Sa halip na iwan ng isang nakatagong panganib sa paligid, mas mahusay na kunin ang oportunidad na ito upang mapahiya ang katotohanan ni Hall. Narinig ito na mula ang mukha ni Hall, inis na inis, ngunit hindi niya ito maitanggi. Nakahinga ng maluwag si Sam, at pagkatapos ay nagmadali upang ibuhos ang isang basong alak. Puff! Sa susunod na segundo, lumakad si Sam kay Dog, yumuko, at direktang lumuhod, Master Dog, mangyaring gumamit ng alak. Tumango si Dog sa kasiyahan, humigop mula sa baso ng alak, at pagkatapos ay banayad na sinabi, Sam, huwag kang maging mapagmataas sa hinaharap. Alam mo, mayroon pa ring isang bundok na mataas sa isang kisap ng isang mata. Kahit na ikaw ay may backer, maaaring may backer ka anumang araw. Pababa ito. Habang sinasabi ito, sumulyap si Dog kay Hall nang walang malay. Galit, naririnig na binabastos ni Dog ang kanyang sarili, lihim na ikinuyos ni Hall ang kanyang mga kamao at nanginginig sa galit, ngunit hindi siya madaling umatake. Kahanga-hanga, tunay, nakamangha-mangha. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Wang Ju ang pagpalakpak ng kanyang mga kamay, at ngingiti, hindi inaasahan, ang isang maliit na entourage na may gayong supernatural na kapangyarihan ay talagang nakabubukas ng mata. Ang boses ay nahulog, katabi ng siya. Ngumiti din ng bahagya si Kelly at tumingin kay Daryl at sinabi, ano ang pangalan mo? Nang tanungin niya, ang mga mata ni Kelly ay kumislap ng kakaibang ningning. Hindi inaasahan, nanalo talaga siya, at ang pagganap ngayon ay talagang nakakagulat. Ang pangalan ko ay Daryl Darby. Sumagot si Daryl. Ngumiti ng bahagya si Kelly. Sa oras na ito, mas naging interesado siya kay Daryl at patuloy na nagtanong, talagang entourage ka ni Dog. Nang bumagsak ang boses, nagmamadaling sinabi ni Dog, ang kanyang mahal na si Kelly, sa totoo lang, si G. Darby ay hindi aking entourage, ngunit kaibigan ko. Si Dog ay isang pantas na tao, alam niya na si Daryl ay hindi maaaring magpakumbaba upang maging isang binatilyong Little Simon City, mas mabuti na kunin ang oportunidad na ito upang ipakilala siya kay Wang Ju, upang ang Daryl ay may mas maraming puwang para sa kaunlaran, at siguradong magpapasalamat siya. Nang sumikat, si Daryl, mayroon din siyang matibay na suporta. Hindi isang tagasunod. Sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay natigilan, at pagkatapos ay sunod-sunod ang natigilan. Kabanata 3173. Naging kaibigan ni Dog. Hindi nakakagulat kung isang maliit na tagasunod lamang paano siya magkakaroon ng gayong higit na likas na kapangyarihan. Halika dito. Sa oras na ito, ngumiti si Kelly at sinabi, ibuhos mo ang alak para kay G. Darby, tanawin ngayon lang talaga nakabukas ang mata. Matapos bumagsak ang mga salita, ngumiti din si Wang Ju at sinabi, ako ipahayag, si Daryl ay isang kabalyero sa korte ng hari at maaaring malayang makapasok at makalabas sa korte ng hari. Panipi, wow!
Narinig ito, ang madla ay nagulo, at maraming tao ang naiinggit kay Daryl. Alam mo, sa Roland Continent, pangarap ng hindi mabilang na mga tao ang tawaging isang kabalyero. Bago sa Simon City, si Heath, bilang personal na kabalyero ni Doug, ay may isang pambihirang katayuan, at ang kabalyero ng hukuman ng hari ay higit na pambihira, walang kapantay kaluwalhatian. Masasabing ang mga korte ng korte ay pareho sa mga gwardya ng imperyo ng mainland continent, maliban na sila ay mas marangal. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 3 mga knight ng korte sa buong Star Principality. Kamahalang hari, ang knights ng Royal Court ay dapat na isang taong nagambag ng malaki sa ating Star Principality, o may malakas na kakayahan. Ang Daryl na ito, na may lakas lamang, ay direktang mapangalanan bilang isang Knight of the Royal Hukuman. Tila medyo mapula, panipi. Sa sandaling ito, isang lalaki ang tumayo at dahan-daang sinabi. Ang taong ito ay si Rosten, ang pinuno ng bantay ng Atlantis, at mayroon siyang magandang relasyon sa hall ng pribado. Ngayon lang nagkaroon ng fiasco sina Hall at Doug, at si Rosten ay nararamdamang napaka hindi patas sa hall. Sa oras na ito, ang taong dinala ni Doug ay pinangalanan din bilang isang kabalyero ng korte ng hari na lalo pang hindi nasisiyahan kay Rosten. Pagkahulog ng boses, maraming tao sa paligid din ang sunod-sunod na nagsasalita. Oo, ito Daryl ding malakas at average. Ito ay tila masyadong mula sa imahinasyon upang hayaan siyang maging kabalyero ng isang hari. Panginoon Wang, mag-isip ng 2 beses. Nakakakita ng kaya maraming mga pagtutol, Wang Ju hesitated. Kapag siya got up, ang kanyang kakayahan ay walang kabuluhan. Ang posisyon ng hari ay naipasa ng kanyang ama, at wala siyang opinyon sa lahat ng makaharap siya ng mga bagay. Sa oras na ito, tumingin si Kelly sa paligid at malamig na sinabi, ano? Nagpa siya na ang hari, at lanterang tutulan mo ito. Kino-question mo ba ang paningin ng aking kapatid na si Wang? Si Kelly ay walang malaking tinig nang sinabi niya ang mga bagay na ito. Sa buong hall, sa parehong oras, ang kaakit-akit na katawan ay puno din ng isang malakas na aura. Hindi tulad ng kanyang nakatatandang kapatid, si Kelly ay masigla at may husay na kumilos, at kasama ang kanyang katulong na si Wang Ju ay maaaring umupo nang mahigpit sa trono. Huwag kang maglakas loob. Pakiramdam ng aura ni Kelly, nanginginig ang puso ni Rosten, mabilis niyang umiling, at saka umatras. Sa oras na ito, tumingin sa paligid si Kelly at dahan-daang sinabi, nakita ng lahat ang eksena ngayon lang. Ito si G. Darby ay makakataas ng maraming toneladang mga estatwa ng kabalyero. Kamangha-mangha ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Tanungin lamang ang aming buong punong pinuno ng langit. Sino ang makakagawa ito? Siya ay ganap na kwalipikado na maging isang kabalyero ng hari. Panipi, narinig ang mataong ito, lahat ng mga taong kumontra ngayon ay nakasara, at hindi nang ahas na sabihin pa. Damn it, nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Daryl ay hindi nagbago-bago. Ngunit ang kanyang puso ay medyo lihim na nasa sabik. Nakita ito, ang katayuan ng Wang Ting Knight ay napakataas, at hindi iyon masama. Sa katayuang ito, mas madaling hanapin sina Mia Oyeng at Yan Hong. Sina Doug at Irene sa tabi nila ay labis ding nasa sabik. Si Daryl ay biglang naging kabalyero ng isang hari, at susundan ito ng Simon City. Daryl. Sa oras na ito, bahagyang ngumiti si Kelly at tumingin kay Daryl at sinabi, ano sa palagay mo ang pagpapalam sa iyo na maging isang Templar Knight? Nagkibit balikat si Daryl at ngumiti ng sumagot, casual ako, lahat oo. Panipi. Hindi layunin na maging isang kabalyero ng hari. Ang mahalaga ay hanapin sina Mia Oyeng at Yan Hong sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay bumalik sa mundo ng siyam na lalawigan ng kontinente. Ano? Narinig ito, ang lahat ng naroon ay natigilan, at ang pagtingin sa tingin ni Daryl ay sobrang komplikado din. Ang kabalyero ng korte ng hari, ngunit ang kataas-taasang kaluwalhatian, ang batang ito ay talagang walang pakialam. Kabanata 3174. Okay. Tumingin si Kelly kay Daryl na nakangisi, tumango at sinabi, pagkatapos ay maayos na ito. Pagkatapos nito, naglagay siya ng isang piraso ng kabalyero ng hari. Ang baywang ang card ay ibinigay kay Daryl. Ang ugali ni Daryl ay napakamapangahas sa paningin ng lahat, ngunit sa mga mata ni Kelly, mayroong iba't ibang uri ng malaya at madali. Ang piging ay tumagal ng maraming oras, at nang matapos ito, gabi na. Lord Knight, mangyaring manatili ka.
Tulad ng pagkalat ng karamihan, biglang tumawag ang isang maid kay Daryl. Nakatayo si Daryl, at tumigil din sa tabi nila Doug at Irene. May ano, hindi mapigil ang tanungin ni Daryl. Ang mag-alaga ay napakamagalang, ang kanyang Royal Highness Kelly ay nais na makita ka, sinabi niya na gumagawa ng isang mangyaring kilos. Ito, natigilan si Daryl nang marinig ito. Huli na kaya, ano ang magagawa ni Kelly sa sarili niya? Alam mo, si Kelly ay nakababatang kapatid ni Wang Juk, at mayroon siyang kilalang katayuan. Hindi maiwasan na maghinala ang mga tao kung ipagsumit niya ang kanyang sarili ng nag-iisa, at sina Doug at Irene ay mayroon ding mga komplikadong ekspresyon, lalo na si Irene na may kaunting pamumula sa kanilang maisla na mukha. Teacher, don't go. Hindi mapigilan ni Irene na hilahin ang braso ni Daryl. At bamulong. Alam ng bawat isa sa Principality of Heavenly Star na bilang nakababatang kapatid ng hari, si Kelly ay may kilalang katayuan, ngunit siya ay naligaw at hindi sigurado sa maraming kalalakihan. Sa oras na ito, bigla niyang tinanong si Daryl na makita siya. Nag-aalang din si Daryl nang marinig ang mga sinabi ni Irene. Ngunit naisip ko ito, hindi ba mas madaling hanapin sina Mia Oyeng at Yan Hong sa hinaharap sa tulong ni Kelly? Sa pag-iisip tungkol dito, tumango si Daryl at sinabi, okay, sasama ako sa iyo. Matapos bumagsak ang mga salita, sinundan ni Daryl ang katulong sa pahingahan sa likod ng korte ng hari. Nang makita ang eksenang ito, galit na pumadyak si Irene. Sa totoo lang, sinamba ni Irene si Daryl bilang isang guro at hindi siya kumbinsido hanggang sa makipagkompetensya sina Daryl at Sam na bigla ang madlasa. Oras na iyon, at pagkatapos ay tumingin si Irene kay Daryl ng isang sulyap. Gayunpaman, nang makita si Daryl na nakikilala si Kelly sa oras na ito, nakaramdam si Irene ng kaunting asim at labis na ikinagalit. Kabilang panig, sinundan ni Daryl ang dalaga sa pamamagitan ng isang magandang pasilyo, at nang makarating siya sa silid ni Kelly, nakita niyang naiilawan ang silid. His Royal Highness, Daryl is here. Ang katulong ay tumayo sa pintuan at magalang na nagsalita. Pagkahulog ng boses, ang masayang boses ni Kelly ay nagmula sa silid. Mangyaring pumasok. Phew! Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl, itinulak ang pinto at naglakad papasok. Natigilan siya nang makita ang eksena sa loob. Nakita ko na si Kelly ay nakasuot ng isang malambot na damit na pantulog at ang sexual na hubog ay malapit na at nakainom siya ng maraming alak sa piging. Bago, sa oras na ito, mayroong isang pahiwatig ng pamumula sa kanyang mukha. Sa ilalim ng ilaw, siya ay hindi mailalarawan ng kaakit-akit. Ilang segundo ang lumipas, nag-react si Daryl at sinabing, hindi ko alam. Kung ano ang biglang pagtawag ng iyong mahal, ano ang problema? Daryl, hindi mo na mapigilan, umupo ka. Si Kelly ay napakamasigasig, at binati siya at hindi makapaghintay. Gusto kung malaman kung paano mo ito nagawa bago ka makipagkompetensya kay Sam at itinaas ang ilang toneladang mga estatwa ng Knight. Ito ay naging dahil dito. Narinig ito, nag-isip sandali si Daryl, at nakangiting sinabi, ito. Talaga wala. Tulad ng sinabi niya, nagsimula nang magsalita si Daryl ng kalokohan. Sa tagal ng panahon, nakarinig siya ng maraming salita mula sa mainland continent. Tumawag ka. Makalipas ang ilang minuto, si Kelly ay tumingin ng pagsamba, hindi makatiis, hindi ko inaasahan, ang tunay na nalalaman ng rider kung ano ang sinasabi. Napaka-interesante mas mabuti na huwag kang pumunta ngayong gabi. Ano, hindi aalis, nagulat si Daryl. Si Kelly ay talagang bukas. Siya ay isang Royal Knight. Lamang. Nanatili siya sa silid ng kapatid na babae ng isang gabi. Kung ikakalat ito, tiyak na hindi ito maiintindihan. Sa pag-iisip tungkol dito, nagmamadali na sinabi ni Daryl, kanyang mahal na. Mahal, gabi na, kailangan kong bumalik upang magpahinga, at kung may isang bagay sa hinaharap, ipapatawag mo ulit ako. Matapos magsalita, binuksan ni Daryl ang pinto at tumalikod at umalis. Medyo nabigo si Kelly, ngunit bahagyang ngumiti. Siya, sa gayon, makikita. Huwag maglakas loob, mangyaring manatili. Ibinagsak ni Daryl ang mga salitang ito at mabilis na umalis. Kabanata 3175. Tumawag. Nang makalabas siya sa labas, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng mahaba. Pawis din ang mga palad niya. Kailangan kong sabihin na ang Kelly na ito ay masigasig, at ang dating matayog na postura sa hall ay halos tulad ng dalawang tao kung magpapatuloy kang manatili. Natatakot ako na hindi ko ito matiis.
Pag-alis sa palasyo, hindi bumalik si Daryl sa lugar kung saan nagpahinga si Dog. Ngunit gumala sa mga lansangan ng Atlantis. Dapat sabihin na ang Atlantis, bilang hari ng lungsod ng Principality of the Stars, ay masigla at masagana, kahit na gabi na, ang mga kalye ay masigla pa rin. Naisip ito ni Daryl. Ang Atlantis ang pinakamalaking lungsod sa Principality of Sky Star, kaya siguro nakakita siya ng mga pahiwatig tungkol kina Mia Oyeng at Yan Hong. Sa pag-iisip, pinili ni Daryl ang isang high-end na tavern at direktang naglakad papasok. Nang makapasok ako sa loob, maraming tao ang nakita ko at napakasigla nito. Karamihan sa alak dito ay alak. Hoy! Nang umupo na si Daryl at mag-o-order na sana ng inumin, bigla, maraming malalaking kalalakihan ang nagtipon-tipon, bawat isa ay may masamang ekspresyon. Ang nakaulo, nakasuot ng cowhide waistcoat, nakaharap sa kabangisan, ay ang tanyag na kalokohan ni Atlantis, si Sang Biao. Boy! Sa oras na ito, si Sang Biao ay tumingin kay Daryl pataas at pababa, na may isang mayabang na tono, bangon, lumabas. Si Sang Biao ay isang regular na customer ng tavern na ito, at palaging nasa posisyon na ito. Sa pagkakataong ito, nakita niya si Daryl na nakaupo dito, biglang may sunog. Sa mga mata ni Sang Biao, halatang isang tagalabas si Daryl, at hindi niya ito sineryoso. Natigilan si Daryl, at pagkatapos ay ngumiti, mga kaibigan. Wala tayong mga hinaing, tama. Ano ang problema? Bumangon ka agad. Napatingin si Sang Biao ng malapad ang mata at malamig na sinabi. Kasabay nito, maraming mga kasamahan sa tabi niya ang magkakasunod na nagsalita. Kung saan ang pilyong bata, maglakas loob upang kunin ang ating lugar. Hindi makakuha sa dito, makakagambala sa iyong binti. Sa unang tingin, ang ibig sabihin nito na ikaw ay nanggaling mula sa isang dayuhang lungsod, dumbfounded. Sa ilalim ng pagmumura, Sang Biao at iba pa. Isa-isa, agad niyang pinalibutan si Daryl. Pagkakita nito, dali-dali umiwas ang mga nakapaligid na panauhin, nakatayo sa di kalayuan at nakaturo. Nasaan ang bata, maglakas loob na pukawin si Sang Biao. Mga dayuhan, natatakot ako na malas ako. Ang nang Sang Biao, hindi naman nagpanik si Daryl, at tiningnan siya ng nakangiti. Ikaw ay isang panauhin, at ako din ay isang panauhin, bakit gusto kong bumangon at bigyan ka ng lugar? Ito ay isang kalokohan lamang, at hindi naman ito pinansin ni Daryl. Ang bata ay naghahanap ng kamatayan. Biglang nagalit si Sang Biao, kumakbang, hinawakan ang balikat ni Daryl, at hinayla pataas. Gayunpaman, sa oras na ito, laking gulat ng katawan ni Sang Biao nang may nakita siya sa bewang ni Daryl, at natigilan ang kanyang buong katawan. Boss Biao? Anong problema? Boss! Pagkakita sa mukha ni Sang Biao, ang mga nakapaligid na kasabwat ay medyo nalilito, at kaagad pagkakita ng badge ng baywang ng night kay Daryl, lahat sila ay nagulat. Ito, ang batang ito, ay isang kabalyero ng isang hari. Malibang nabasa. Sa pagkabigla, hindi mapigilan ni Sang Biao na kuskusin ang kanyang mga mata. At tumingin ulit. Tama, ang nakasabit sa baywang ni Daryl ay ang card ng baywang ng Royal Knight na ibinigay sa kanya ni Kelly dati, na siyang pinakamataas na simbolo ng kabalyero. Ilang sandali, malamig na pawis si Sang Biao, nakatingin kay Daryl ng walang laman, magulo ang kanyang isipan. Ganap na hindi nakaimik. Bagaman siya ay isang gangster, alam ng mabuti si Sang Biao matapos magtagal sa Atlantis. Ang badge ng Knight sa lalaking nasa harapan niya ay tunay at ganap na hindi peke. Kabanata 3196. Kasabay nito, maraming mga nakatatandang kapatid sa likuran ni Sang Biao ang tumingin ng blanko, nagpapanik, at hindi naglakas loob na ibigay ito. Ano ang sitwasyon? Nang makita ang eksenang ito, lahat ng tao sa paligid na nanunood ng kaguluhan ay palihim na nakasimangot, at maraming mata ng mga tao ang nakatuon kay Daryl. Ang Daryl sa sandaling ito ay biglang naging focus. Night Wang Ting sir. Sa wakas, nabawi niya si Sang Biao, isang ngiti na nakadirekta sa takot sa hangin na sinabi niyo, hindi maintindihan, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ang aking sandali ng kahinaan, nasaktan ka. Sabihin ito sa oras, naramdaman lamang ni Sang Biao na ang isang puso ay malapit ng tumalon, nagpapanik. Ang nasa harap niya ay naging isang kabalyero ng hari. Paano siya magiging isang maliit na bastardo? Ano? Royal Knights. Narinig ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ay naging matigas, at hindi nila mapigil ang huminga ng malamig na hangin.
Ang hindi kapansin-pansin na bata sa kanyang harapan ay talagang isang royal. Knight, tinatimad si Daryl na magsalita ng kalokohan at hayaang umalis si Sang. Biyaw! Tusk! Tusk! Sa sandaling ito, ang isang maagway figure ay dahan-dahan ay bumaba mula sa itaas ng hagdan na may maligayang tinig. Hindi ko inasahan na magiging isang malaking karangalan na magkaroon ng court rider, isang hari na nanggagaling sa aming shop. Ang isang buong katawan ng asul, mahabang palda, magandang-maganda at magandang mukha, light makeup na pininturahan, ang buong katawan ay puno ng kaakit-akit na hininga. Ito ang babaeng may-ari ng tavern na ito, si Blue Rose. Sumisidchit. Sa sandaling lumitaw ang asul na rosas, lahat ng naroon ay hindi mapigil ang huminga. Napakaganda. Kahit si Daryl ay natigilan din. Hindi inaasahan, ang may-ari ng tavern na ito ay isang babae, isang malaking kagandahan, at napakaganda at kaakit-akit. Para sa isang sandali, ang buong tavern ay tahimik, at maraming mga lalaking panauhin ang tumingin kay Blue Rose nang hindi kumukurap, ang kanilang mga mata ay hindi makagalaw. Kasabay ng mga kaguluhan, naglakad si Blue Rose kay Daryl. Si Blue Rose ay nagpakita ng isang mahinang ngiti at tinitigan si Daryl. Kagalang-galang na Royal Knight, maginhawa ba para sa iyo na mag-chat ng mag-isa? Wow! Narinig ito, nagkaroon ng isang kaguluhan sa paligid. Maraming mga kalalakihan ang tumingin kay Daryl na may pagkainggit. Dapat mong malaman na si Blue Rose, isang maislan na babae na maaaring magbukas ng isang tavern sa Alandis, ay hindi lamang batay sa kanyang magandang hitsura, mayroong malakas na kasanayan sa komunikasyon at kasanayan. Dahil dito, si Blue Rose ay naging isang diyosa sa maraming puso ng mga kalalakihan, ngunit kakaunti ang makikita niya. Sinasabing maraming maharlika na mga batang Panginoon ng Alandis ang nais na makipagkaibigan kay Blue Rose, ngunit tinanggihan nila siya. Ngunit sa oras na ito, inimbitahan talaga ni Blue Rose si Daryl sa pagkusa. At ang taong naruroon ay hindi maaaring magselos. Mag-isa mag-chat, natigilan si Daryl, pagkatapos ay tumango, opo. Nang makita ang pangako ni Daryl, nakangiting kaakit-akit si Blue Rose, at pagkatapos ay tumalikod at lumakad sa itaas. Sa pagtingin sa kaakit-akit na likuran ng Blue Rose, naramdaman ni Daryl na medyo hindi mapakali sa kanyang puso, ngunit huminahon siya at mabilis na sumunod. Sa ikalawang palapag, sinundan ni Daryl si Blue Rose sa isang marangyang silid. Tumawag ka. Sa sandaling ito, sa kanyang pagpasok sa silid, natigilan si Daryl. Nakita ko na ang buong silid ay ganap na rosas pula, at ang sahig ay natatakpan ng malambot na mga alpombra. Bilang karagdagan sa natitirang silid, mayroon ding mga kabinet ng alak at mga mesa ng bartending. Ito ay tulad ng pampangulo na pangulo na napakamaluho. Kumusta naman dito? Nakangiting sabi ni Lan Rose, at pagkatapos ay kumuha ng isang bote ng alak mula sa alak ng alak at nagbuhos ng baso para kay Daryl. Kinuha ni Daryl ang baso ng alak, umupo sa sofa, tumango at sinabi, hindi masama. Ngumiti si Blue Rose, at pagkatapos ay seryosong sinabi, narinig ko iyon sa piging ng korte ng hari ngayong gabi, ang Panginoon ng Simon City, nagdala isang kaibigan, itinaas ang estatwa ng kabalyero sa korte ng hari sa publiko, at pinangalanan ng isang kabalyero ng korte ng hari. Ikaw yan, Panipi. Kabanata 3197. Tinignan at baba ni Blue Rose si Daryl, na mukhang interesado. Damn it, natigilan si Daryl, lihim na nagulat, paano mo malalaman? Isang may-ari ng tindahan ng alak ay napakahusay na kaalaman tungkol kay Wang Ting. Ang babaeng ito ay hindi simple. Lagyan mo, nakita ang pagkamangha ni Daryl, hindi mapigil ang tumawa ni Blue Rose. Hindi niya masabi ang kaakit-akit at maalansang ano ang nakakagulat tungkol dito. Araw-araw ang mga panauhin ay dumarating sa aking tindahan. Lahat ay mayroon sila. Gusto kong malaman kung anong balita, ngunit napakadali. Panipi. Nang marinig ito, lihim na tumango si Daryl. Oo, ang isang lugar tulad ng isang tavern ay talagang isang magandang lugar upang mangalap ng impormasyon. Pagkatapos sinabi mo sa akin na umakyat, ano ang problema? Pagkabalik ng kanyang pag-iisip, dumiretso si Daryl sa paksa. Shock! Hindi mapigilan ni Blue Rose na tumawa, at marahang sinabi, marangal na. Kabalyero, punta ka sa aking bahay alak, syempre kailangan kitang aliwin, alam mo. Ang buong Principality of Heaven, plus you only 3 royal mga kabalyero, ang katayuang ito ay lubos na marangal, ngunit maraming mga pangarap ng isang tao sa buong buhay.
Pupunta ako, 3 lamang sa buong Star Principality. Lihim na nagulat si Daryl, hindi katakataka na maraming tao sa paligid sa Royal Banquet noon. Sa oras na ito, iniunat ni Lan Rose ang kanyang jade hand at marahang. Inilagay sa balikat ni Daryl, Master Knight, huwag kang kabahan, gusto lang kitang makipagkaibigan. Si Blue Rose ay isang pantas na babae. Bagaman nakilala si Daryl, sinilip lang niya. Ito, malinaw na si Daryl ay hindi isang ordinaryong tao, kung hindi, hindi siya mapangalanan bilang isang Royal Knight pagkarating niya sa Atlantis. Ang gayong tao ay dapat natural na maakit. Damn it, sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Daryl ang isang bango na sumugod sa kanyang mukha at ang kanyang buong tao ay malutong. Kailangan kong sabihin na ang asul na rosas na ito ay talagang sexy, lalo na ang kaakit-akit na hitsura na ito na mas kaakit-akit kaysa kay Kelly. Sa damdamin sa kanyang puso, ngumiti si Daryl at sinabi, syempre maaari kang maging kaibigan. Nangyayari lang. Dumating lang ako sa Atlantis at maraming bagay na kailangan ko pa rin ng tulong. Pagkatapos, kinuha ni Daryl naglabas ng 2 larawan bago pa man. Sa Simon City, nagtanong si Doug kahit kanino upang ipinta ang mga larawan nina Mia Oying at Yan Hong. Sa oras na iyon, itinago sa kanya ni Daryl ang 2 sa kanila. Pagkakita sa larawan, nagulat ang katawan ni Blue Rose, bahagyang bamukaang. Kanyang mapulang labi, labis siyang nagulat. Napakagandang 2 kagandahan, lahat ba ito ng iyong mga kababaihan? May pag-aalalang tanong ni Blue Rose. Si Daryl ay napahiya, at nagpaliwanag ng isang mapangiti ng ngiti, hindi kayo nagkaintindihan, ito ang aking 2 kaibigan. Humiwalay ako sa kanila noon. Mangyaring tulungan akong bigyang pansin sila. Kung mayroon man sa kanila, mangyaring maging ang unang oras upang ipaalam sa akin. Nararamdaman ni Daryl na si Blue Rose ay hindi isang ordinaryong babae. Marahil ay talagang makakatulong siya sa kanyang sarili. Okay lang yan. Bahagyang ngumiti si Blue Rose, at pumayag ng hindi man lang iniisip. Ang paghanap ng 2 tao ay isang maliit na bagay lamang sa kanya. Ngunit sulit ang pagkuha ng kaibigan ng Royal Court Knight bilang kapalit. Salamat, nakangiting sabi ni Daryl, at pagkatapos ay hinawakan ang baso ng alak kasama si Blue Rose. Ang asul na rosas ay ngumiti ng kaakit-akit, magandang kinakailangan. Makalipas ang 1 oras, nagpaalam si Daryl kay Blue Rose. Sa oras na ito, nasa magandang kalagayan si Daryl. Siya ay naging isang kabalyero sa korte ng hari at nakilala si Blue Rose. Sa hinaharap, mahahanap niya si Mia Oying at Yan Hong na mas lundo. Gabi na, at ang buhay na mga kalye ay naiwan din. Whoosh! Pagdating niya sa isang kanto ng kalye, narinig ni Daryl ang isang mahinang tunog na nagmumula sa likuran niya, at tumingin sa likod ng walang malay, ngunit hindi niya siya nakita. Sa sandaling ito, biglang manhid ang kanyang likuran. Nakita niya ang isang anesthesia needle na dumidikit sa likuran ni Daryl. Damn it! Ano ang sitwasyon? Palihim na nagmura si Daryl, at sabay na tumingin sa paligid, upang makita kung sino ang may puka na laban sa kanya, sadyang napakalakas ng karayom ng pampamanhid na wala pa siyang makitang tao, at wala siyang alam. Kabanata 3178. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa isang pagkawala ng malay, at gising. Nagulat si Daryl. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman lamang ni Daryl na manhid ang kanyang buong katawan, at nakatali rin ang kanyang buong katawan. Sa susunod na segundo, tumingin si Daryl sa paligid at natigilan. Nakita ko na nakakulong ako sa isang silid na bato. Ang buong silid na bato ay walang laman maliban sa isang upuan, ngunit ang upuan ito ay napakaganda. Isang magandang sexing babae ang nakaupo sa upuan. Isang pulang damit na walang manggas, itinakda ang mga magagandang kurba. Magagandang tampok, ngunit may isang pagkamakabayanihan, may hawak na isang basong alak sa kanyang kamay, hindi masabi ang kagandahang loob, at kasabay nito ang pagbibigay sa mga tao ng isang matinding pakiramdam ng pang-api. At sa tabi ng babaeng ito, may isang lalaki na nakatayo. Galit. Nang makita ang lalaking ito, ang puso ni Daryl ay nagulat at nakasimangot. Si Rosten iyon, ang pinuno ng bantay ni Atlantis. Sa oras na iyon, sa piging. Ang unang taong kumakalaban kay Daryl na isang kabalyero sa korte ng hari. Nahuli niya ba ako? Sa takot, muling tumingin ang mga mata ni Daryl sa babae, sino ang taong ito? Parang hindi ko ito nakita sa Royal Banquet dati. Siya iyon. Sa sandaling ito, ang babae ay tumingin kay Daryl pataas pababa, ang pulang
Mga labi ay bahagyang bumukas, at dahan-dahang sinabi, sa isang tao, itinaas ang estatwa ng kabalyero sa korte ng hari. Oo, mabilis na tumango si Rosten. Ang ugali ay napakumbaba at magalang. Tumawag ka, tumingin si Daryl sa babae at hindi mapigilang sabihin, sino ka? Bakit mo? Ako gusto na arestuhin. Nakita ni Daryl na ang babaeng ito ay nasa itaas ni Rosten at siya rin ang utak sa pag-aresto sa sarili. Alam mo ba ang samahan ng dugo? Maganang sinabi ng babae, ngunit ang ekspresyon niya ay labis na mayabang. Ang Bloodhound Organization ay isang samahang mamamatay sa Roland Mainland. At ito ay napakalakas, at ang babaeng ito ang pinuno ng samahan ng dugo, si Olenna. At si Rosten, sa harap nito, ay ang commander ng nagtatanggol na hukbo ng Atlantis, ngunit lihim, ito ang mataas na antas na tauhan ng Bloodhound Organization. Sa maghapon, nakita ni Rosten si Daryl na itinaas ang estatwa ng kabalyero. Nagulat at sinabi agad kay Olenna ang sitwasyon. Sa oras na iyon, labis na nagulat. Si Olenna at hiniling kay Rosten na maghanap ng paraan upang mahuli si Daryl. Dugo ng tisyo sa kamay. Narinig ito, palihim na kumunat ang noo ni Daryl. Mukhang ito ay isang samahan sa ilalim ng lupa, ngunit napunta lamang ako sa Atlantis, kaya't parang wala akong anumang sama ng loob sa samahang ito. Sa pag-iisip tungkol dito, tumingin si Daryl kay Rosten at huminga ng malalim. Rosten, bilang pinuno ng gwardya, kung mahuli mo ako ng pribado, hindi katakot na kilalanin ka ng hari at parusahan ka. Haha, Rosten sneered, huwag gamitin ng hari upang takutin ako. Dahil sa naglakas loob akong mahuli ka, hindi ako natatakot sa mga ito. Sa iyon, si Rosten ay masyadong tamad na makipag-usap ng walang kabuluhan at diretsong sinabi, tinatanong kita, paano itinaas mo ba ang rebulto ng kabalyero sa maghapon? Panipi, ito ay naging dahil dito. Lihim na ngumiti si Daryl at diretsong tumingin sa titig ni Rosten, this is no special, ipinanganak lang ako na may supernatural power. Habang nakikipag-usap, lihim na hinimok ni Daryl ang kanyang panloob na puwersa na bitawan ang lubad. Gayunpaman, ang lubad sa kanyang katawan ay halo-halong espesyal na metal at napakahirap. Sumubok si Daryl ng maraming beses. Ngunit nabigo, nabigla. Sa sandaling ito, mabilis na lumakad si Rosten at sinampal ng husto si Daryl, likas na kapangyarihan. Sa palagay mo ay bata ako. Dapat may kakaiba dito. Mas mabuti mong ipaliwanag ito ng totoo. Ano ang magagawa ko? Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Magaan na, sagot ni Daryl. Ang bagay ni Shi Qingsan ay hindi masasabi madali. Dapat mong malaman na ito. Ang Roland Continent, hindi sa mainland, at ang mga tao dito ay hindi nauunawaan ang kaalaman sa alchemy. Kahit na sabihin nila ito, hindi nila mauunawaan. Nang makita na matigas ang bibig ni Daryl, biglang nawala ng pasensya si Olenna, na nakaupo doon, at malamig na sinabi, Rosten, huwag ka nang magsalita ng kalokohan sa kanya. Tumango si Rosten, at pagkatapos ay naglabas ng isang baston mula sa kanto. Sa tabi niya, nakita kong ang tungkod na ito ay puno ng mga spike, at napakahirap na ito ay pinapalo dahil sa takot na mabalat ng balat nito. Kabanata 3199. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim at galit na galit. Rosten, huwag kalimutan ang aking pagkakakilanlan. Pagkakakilanlan. Mahigpit na hawakan ni Rosten ang tungkod na may lamig sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang iyong katayuan bilang isang royal knight sa aming mga kamay ay isang maling pangalan lamang. Sinasabi ko sa iyo, walang makakaalam kung pinatay kita ngayon. Matapos bumagsak ang boses, mahigpit na hinawakan ni Rosten ang tungkod at diretso ito, nabigla. Sa isang malutong na tunog, hindi mapigilan ni Daryl na huminga sa nang malalim. Sumiksik ang kanyang balat at tumutulo ng dugo ang laman niya. Galit, si Daryl ay gigil na gigil ang kanyang mga ngipin, at lumalaban na hindi sumisigaw, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na masikip. Say it, pagkakita ng dugo, ang mga mata ni Rosten ay nag-flash lazily. At sinigawan niya si Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at dahan-dahang sinabi, okay, let me say. Kaagad, ipinaliwanag ni Daryl ng detalyado ang usapin ni Shi Qing. Seryoso, ayaw ni Daryl na mabilis na makompromiso. Ngunit walang paraan, kailangang yumuko ang mga tao sa ilalim ng eaves. Kung magpapatuloy kang patigasin, mapupugol at mapupuno ka lamang. Shi Qingsan, mayroon bang isang mahiwagang bagay sa mundo?
Narinig ang mga salita ni Daryl, nagkatinginan sina Rostin at Olenna sa isa't isa, kapwa sa walang katulad na sorpresa. Sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Olenna ang pagtayo at paglalakad. Kay Daryl, ang batong ito ay maluwag, mayroon ka pa ba nito? Oo, nasa akin ito, ngunit kailangan mo muna akong habarin. Sumagot si Daryl. Kapag nagsasalita, hindi mapigilan ni Daryl na tumingin kay Olenna. Sobrang sexy. Ang mga tampok sa mukha ay perpekto din, ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang matinik na rosas. Narinig ito, sinenyasan ni Olenna si Rostin at hiniling na habaran ang lubad. Para kay Daryl, nasaan si Shi Qingsan? Sa sandaling nabuksan ang lubad, iniunat ni Rostin. Ang kanyang kamay, walang alinlangan. Huminga ng malalim si Daryl at kumuha ng isang balot na bato sa kanyang katawan at ginawang maluwag ito ng mahina. Sa sandaling ito, kapwa sina Olenna at Rostin ay maliwanag ang kanilang mga mata, at pagkatapos ay inagaw ito ni Rostin. Budburan mo ang bato, maaari bang magaan ang bato? Kainahinalang tanong ni Olenna. Tumanggaw si Daryl. Sa oras na ito, nagmadali si Rostin upang kumuha ng isang bato, at pagkatapos ay gaanong ikinalat ang bato dito. Pagkalipas ng ilang segundo, kinuha muli ni Rostin ang bato, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Ito, ang bato na ito ay talagang magaan. Hindi ito kasing bigat ng isang piraso ng papel. Talaga. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Olenna at labis siyang natuwa. Sa pagtingin sa tingin ni Daryl, mayroon ding kakaibang ilaw na nagniningning. Hindi ka panipaniwala na mayroong isang mahiwagang bagay. Haha! Sa sandaling ito, nagreaksyon si Rostin, hindi maitago ang paghamak sa kanyang puso, at kinutya si Daryl, akala ko talaga may kakayahan ka. Ito ay naging pandaraya sa bagay na ito. Lahat, pwede ka pa ring maging isang knight ng hari. Haha! Panipi. Hindi siya pinansin ni Daryl, ngunit tumingin kay Olenna at sinabi, maaari ka bang mag-usap ng mag-isa? Nag-isip-isip si Olenna at tumanggo, opo. Rostin, lumabas ka muna. Iyong kamahalan. Natigilan si Rostin, huminto siya, at mabilis na sinabi, ang taong ito ay napakatuso, hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Sa kanyang puso, ang ilaw ng bato ni Daryl ay kaimahimala, ngunit ito ay ilan lamang sa mga trick ng larawang inukit ng mga insekto, kaya hindi na kailangang bigyan ng gayong pansin. Gayunman, iginiit ni Olenna, at bahagyang saway, lumabas ka. Bilang pinuno ng Bloodhound Organization, si Olenna ay may pangitain. Ang batong ito ay parang isang pandaraya, ngunit kung ginagamit ito sa tamang lugar, maaari itong maglaro isang mahalagang papel. Kabanata 3200. Pagkakita ng pagpipilit ng mukha ni Olenna, walang masabi si Rostin, kaya't kailangan niyang magretiro. Ilan sa mga bagay na ito mayroon ka? Tanong ni Olenna kay Daryl sa sandaling umalis ang harapan ng paa. Diretsyong tiningnan ni Daryl si Olenna, at isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Ito na ang huling bag sa aking katawan, wala na. Ano? Nagbago ang kutis ni Olenna, nanlaki ang mga mata, tiningnan niya ng mabuti si Daryl, at pagkatapos, isang malakas na hangarin sa pagpatay ang kumalat sa buong katawan niya. Binibiro mo ba ako? Labis na galit si Olenna sa oras na ito. Naisip ko na ang taong ito ay magsasalita mag-isa, at magkakaroon ng maraming ilaw na nakakalat sa kanyang katawan, ngunit hindi ko inaasahan na ang inilabas ko lang ang huling bag. Ang pinuno ng kanyang sariling marangal na samahan ng dugo ay naloko ng ganito. Paano niya ito makaye? Sa palagay ko naghahanap ka ng kamatayan. Ilang malamig na salitaang nagmula sa bibig ni Olenna. Ang malamig na ilaw ay kumislap sa kanyang kamay, isang sandang ang lumitaw sa kanyang kamay, at agad na tumusok patungo sa puso ni Daryl. Nang makita na ang kanyang puso ay tatusok na, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, at walang pakialam na sinabi, Shi Qingsan, wala na talaga ako, ngunit may iba akong mga bagay. Mayroon akong isang tableta na maaaring doble ang aking lakas kapag kumuha ako. Hindi ko alam. Interesado ba si Miss Olenna? Sinabi ito, mukhang seryoso si Daryl, ngunit may bakas ng panunokso sa kanyang mga mata. Peel. Nang marinig ni Olenna ang salitang ito sa kauna-unahang pagkakataon, nanginginig ang kanyang katawan at natigilan siya. Sa susunod na segundo, ang magandang mukha ni Olenna ay natakpan ng hamog na nagyelo. Maaari mong doble ang iyong lakas. Paano magkakaroon ng ganoong bagay sa mundong ito? Nais mong magsinungaling sa akin.
Prangka na ngumiti si Daryl at nagkibit balikat nasaan ang bato na. Gaanong nagkalat, hindi mo muna ito pinaniwalaan, ngunit ngayon mo lang ito nakita. Ito, nanginginig si Olena at hindi siya makapagsalita. Nang makita ang pagbabago ng mukha ni Olena, nagpakita si Daryl ng kaunting ngiti, tinatimad na magsalita ng walang kwenta at kumuha ng isang tableta mula sa kanyang katawan. Ang pil na ito ay tinawag na Tongshen Pill at agad nitong madaragdagan ng banal na kapangyarihan matapos itong kunin. Pagkakita kinuha talaga ito ni Daryl labas ng Pildores, nanginginig ang katawan ni Olena. Totoong ginagawa. Gayunpaman, nag-alala pa rin si Olena at tiningnan ng mabuti si Daryl. Posible bang doble ang lakas? Bahagyang ngumiti si Daryl, Miss Olena, nasa kamay mo ako ngayon, paano ako magsisinungaling? Ikaw, ang Tongshen Pill, na pinong ni Daryl batay sa Tongtian Pill, ay maaaring tumaas ng lakas, ngunit sa parehong oras ay pinapanatili din nito ang mga katangian ng Tongtian Pill. Alam na alam ni Daryl sa kanyang puso na hindi posible na lumabas ng buhay sa mga kamay ni Olena dahil alam niya ang pagkakakilanlan ni Rosten at sa kasong ito, maaari lamang siyang magrebelde laban sa panauhin at makontrol ang sitwasyon. Okay. Pagkakita ng seryosong mukha ni Daryl, hindi na nagatubili at sinubo ni Olena ang tableta. Haha. Pagkakita na nilunok niya ito, ngumiti si Daryl at tahimik na tumayo at naghihintay. Lumipas ang ilang minuto, hindi nakaramdam si Olena ng anumang pagbabago sa kanyang lakas. Bigla siyang naguluhan, bakit ang lakas ko, walang palatandaan ng pagpapabuti. Sumimangot si Daryl, hindi dapat. Sa susunod na segundo, may naisip si Daryl. Ito ang kontinente ng Roland. Ang sagradong kapangyarihan na nalinang ay ganap na naiiba mula sa panloob na lakas ng dantian sa mainland, kaya kinuha ni Olena ang Tongshen Pill, at wala itong epekto. Gayunpaman, ang pagkalaso na nakapaloob sa gamot na gamot ay hindi dapat magkaroon ng anumang epekto. Daryl, anong problema? Bakit hindi napabuti ang aking lakas? Sumimangot si Olena at malamig na tinanong si Daryl. Pagkahulog pa lang ng boses ay biglang sumimangot si Olena, nanginginig ang kanyang maisla na katawan at medyo lumala ang mukha. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Olena na ang kanyang buong katawan ay malata at hindi niya ito mailabas ng may anumang lakas. Hindi lamang iyon, ngunit ang banal na kapangyarihan ay hindi na pinakawalan na parang pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa. Kabanata 3201. Paano ito mangyayari? Sa pagtataka, napagtanto ni Olena na nalasan siya at pinandilatan si Daryl. Nangahas kang magsinungaling sa akin. Nakangiting sagot ni Daryl, Miss Olena, nagtataka ako kung narinig mo ang isang pangungusap na tinawag na asshole. Sigaw ni Olena, naghahanda na saksakin ng sandang si Daryl, ngunit wala siyang lakas, itinaas lang ang kanyang kamay. Ang punyal ay nahulog sa lupa. Huwag kang magpumiglas, sinabi ni Daryl na may lundo at komportableng mukha, at ngumiti. Ang Tongshen Pill ay naglalaman ng labis na lason. Kung walang gamot na gamot sa loob ng isang taon, ikaw ay ulcer at mamamatay. Kung pipilitin mo ang iyong lakas, gusto mo ito ay magpapabilis sa pagkalat ng lason sa katawan. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo itong subukan. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagulat si Olena at nagalit, nakatitig kay Daryl mabangis dahil sa galit. Ang pinuno ng kanyang sariling marangal na samahan ng dugo halos tumawid sa Roland Continent. Hindi ko inaasahan na itanim sa kamay ng taong ito ngayon. Nakakahiya talaga. Bilasan mo at kunin mo ang antidote. Lalong nagalit si Olena at hindi mapigil ang sumigaw. Si Olena sa oras na ito ay napakainis. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay napakatuso, ngunit kung tutuusin, minaliit niya ang kalaban. Bahagyang ngumiti si Daryl, sa palagay mo posible. Ibibigay ko sa iyo ang panunaw ngayon at magtatapos ako sa kamatayan. Ngunit huwag mag-alala, maaari tayong makipag-ayos ng isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Sinabi ni Olena, kagat ang labi niya. Dahan daw ang sinabi ni Daryl, napakasimple nito. Sa loob ng isang taon, kailangan mong gawin ang mga bagay para sa akin ng buong puso at sundin ang aking mga utos. Kapag nangyari iyon, natural na bibigyan kita ng antidote. Bagaman hindi niya alam ang samahan ng dugo, nararamdaman ni Daryl na ang mga taong tulad ni Rosten ay handa na maging subordinate ng babaeng ito, kaya't ang lakas ng kanyang background ay dapat na napakalakas.
Magaling kong magamit si Olena para sa kanyang sariling gamit. Imposible. Tatlong malamig na salita ang iniluwa mula sa bibig ni Olena. Nang walang pag-aalangan. Bilang pinuno ng Bloodhound Organization, paano niya masusunod ang kanyang mga utos? Nahulaan ni Daryl na tatanggi siya, at nagkibit balikat, ang mukha niya ay hindi mahalaga, bueno, kung hindi ka sumasang-ayon, mamatay tayo ng sama-sama. Hindi ako nawala sa lahat para sa isang magandang babaeng tulad mo na may libing. Kasama mo, panipi, ikaw, panipi. Galit na galit si Olena, nanginginig ang katawan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang segundo ng komprontasyon, sa wakas ay binitawan ni Olena ang kanyang dignidad, sa ganoon, ipinapangako ko sa iyo. Seryoso, nagatubili si Olena na makompromiso sa isang nahuli ng kanyang sarili. Ngunit kung hindi ka sumasang-ayon, nanalo ito, gagana. Kapag naisip niya, na siya ay magpapakamatay at mamamatay kung wala siyang antidote, si Olena ay magpapalamig at manganggatal sa buong kalagayan. Tumawag ka. Nang makita siyang sumang-ayon sa wakas, ngumiti si Daryl, sa mabuti. Inaasahan kong makikipagtulungan kami ng maligaya sa hinaharap. Tumanggaw si Olena, at agad na tinawag si Rostin. Miss Olena, sa sandaling pumasok si Rostin, sinabi niya kaagad ng respeto kay Olena. Ibinibigay ba ng taong ito ang teknolohiya sa pagtunaw ni Shi Qingsan? Nais mo ba siyang patayin ngayon? Huwag mag-alala, nasaan si Wang Ting? Nagawa ko na magandang trabaho at walang makakaalam. Sinabi niya ito, sumulyap si Rostin kay Daryl. Sa kanyang puso, si Daryl ay hindi naiiba sa mga patay sa oras na ito. Sa oras na ito ay hindi alam ni Rostin na sumuko na si Olena kay Daryl. Manahimik ka nga, putol ni Olena, walang alinlangan, huwag kang maging bastos kay Master Daryl. Ano, Master Daryl? Narinig ito, nagulat ang puso ni Rostin, at siya ay tanga. Tinawag siya ni Miss Olena na Panginoon mo. Hindi ba't ang batang ito ay isang bilanggo lamang? Kabanata 3202. Pagkakita kay Rostin ay natigilan doon, sumimangot si Olena, at malamig na sinabi, ano, mayroon ka bang mga katanungan? Huwag manggahas, naisip ni Rostin. Nanginginig, umiling ng mabilis. Makalipas ang ilang minuto, pinalabas ni Olena si Daryl. Bumalik sa pahinga, madaling araw na. Bilang Panginoon ng Simon City, may kilalang katayuan si Dog. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa Atlantis upang lumahok sa araw ng mga kaluluwa. At inayos ng hari sa White Victory Palace. Ang White Sheng Palace ay nasa tabi ng korte ng hari at mababantayan, na ginagawang imposible para sa mga ordinaryong tao na lapitan ito. Damn it! Pagkapasok sa White Sheng Palace, medyo naguluhan si Daryl. Ang lugar na ito ay masyadong malaki, maraming mga silid ay pareho, alin ang sa iyo. Pagkalingon, medyo malaki na si Daryl, kaya nahanap na lang niya. Matapos ang paghagis ng halos buong gabi kagabi, talagang pagod na siya. Pagpasok sa silid, amoy ni Daryl ang isang mahinang amoy sa silid. Ang buhay ng mainlander na ito ng Roland ay napaka-emosyonal, gumagamit ka pa rin ng pabango. Umungol sa kanyang puso, walang pakialam si Daryl, pagod na siya sa oras na ito, kaya hinubad niya ang kanyang damit at humiga sa kama. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl, napunta siya sa maling silid, ang silid na ito ay kay Irene. Ilang minuto lamang bago pumasok si Daryl, pagkagising ni Irene, pumunta siya sa banyo upang maghugas. Sa oras na ito, naka-nightgown lang si Irene. Pagkabalik niya mula sa paghuhugas, magpapalitan siya ng damit at pupunta kay Dog. Pinuntahan ni Teacher Daryl si Kelly kagabi, at hindi pa siya nakakabalik. Doon dapat may mali. Sa pag-iisip nito, si Irene ay nakadama ng labis na kalungkutan. Naisip ko na ang guro na ito na si Daryl ay karaniwang nagsasalita ng walang kabuluhan at dapat na maging patayo, ngunit hindi niya inaasahan na kapag nakita niya si Kelly, siya ay lubos na mabigani. Balik sa silid tulugan, natigilan si Irene nang makita ang eksena sa harapan niya, namula ang kanyang maselang mukha sa hiya. Nakita kong nakahiga si Daryl sa kanyang kama ng lahat ng direksyon, hindi nakaharang ang kanyang pang-itaas na katawan, hubad na hubad. Daryl! Pagkalipas ng 2 segundo, nag-react si Irene at hindi mapigil ang sumigaw. Siya, wala ba siya sa Royal Court? Bakit siya biglang lumitaw sa kanyang silid, at wala pa siyang suot na damit, may gusto ba siyang gawin sa kanyang sarili? Tuldok. Ilang sandali, umubo ang utak ni Irene, at medyo naguluhan ang buong tao. Sino ang tumawag sa akin?
Matutulog na sana si Daryl, bigla niyang narinig ang sigaw ni Irene, at bigla siyang naupo. Damn it, sa sandaling umupo siya, nakikita ang eksena sa harapan niya, naninigas si Daryl, at natigilan ang kanyang buong katawan. Nakita ko si Irene na nakatayo roon, nahihiya at galit, ang kanyang meslan. Namukha tulad ng isang hinog na mansanas. Higit sa lahat, nakasuot lamang siya ng damit na pantulog, ang kaakit-akit. Nakurba, na may takip. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Daryl na blanko ang kanyang ulo, at natigilan ang kanyang buong tao. Sa tingin ng tingin ni Daryl, mabilis na nag-react at sumigaw si Irene. Dali-dali niyang kinuha ang mga damit sa tabi niya, mabilis na tumakbo sa banyo, at habang isinuot ang mga damit, sumigaw siya, Daryl, ano ang gusto mong gawin? Bakit ka tumakbo sa aking silid? Ano? Ito ang kanyang silid. Narinig ito, natigilan si Daryl, at agad na ginasto na umiyak ng walang luha. Kabanata 3203. Ito ay isang pagkakataon, aksidenteng pumasok ako sa silid ni Irene. Hindi ka nagkaintindihan. Mabilis na ipinaliwanag ni Daryl, hindi ko alam na ito ang iyong silid. Akala ko walang laman ang silid na ito, kaya't pumasok ako at nagpahinga. Tulad ng sinabi niya, nagsuot din ng damit si Daryl. Nagmamadali. Sa sandaling ito, nagbihis si Irene at lumabas ng banyo, nakatingin kay Daryl, puno ng pagkabigo. Daryl, tinatreto kita bilang isang guro at iginagalang kita, ngunit hindi ko inaasahan na manatili ka kay Sister Wangjo kagabi. Isang gabi, hindi lamang iyon, ngunit tumakbo din sa aking silid, ikaw ay isang masama bastardo. Panipi. Sa oras na ito, mukhang nahihiya si Irene, napakaganda. Saglit na tinitigan ito ni Daryl, saka ngumiti ng mapait, Irene, hindi ito ang iniisip mo, ako. Gayunpaman, hindi talaga ito pinaniwalaan ni Irene. Sa pag-iisip ng eksena, ngayon lang, isang nakakahiyang larawan ang lumitaw, ang kanyang isipan, ang pamumula ng kanyang mukha, pagtadyak at pag-ikot at paglabas ng silid. Pagkakita nito, hindi makatawa o umiyak si Daryl, at mabilis na lumabas ng silid. Matapos hanapin ang kanyang silid, nagsimulang makatulog si Daryl, at nakatulog siya hanggang hapon, at naiganhawa siya. Pagkabangon, hinugasan ni Daryl ng tubig ang kanyang mukha, iniisip ang paghihintay kung babalik si Irene. Bang! Sa sandaling ito, may kumatok sa pintuan. Mabilis na binuksan ni Daryl ang pinto at nakita si Doug na nakatayo sa labas na nakangiti. Darby. Nakangiting sinabi ni Doug, pinangalanan akong isang night ng Kingsport kagabi, wala pa akong oras upang bumati. Magalang ka, nakangiting tugon ni Daryl. Nang sabihin niya ito, may ngiti sa mukha si Daryl, ngunit medyo nahihiya. Sasabihin ba ni Irene kay Doug kung ano ang nangyari sa umaga? Tama yan. Tulad ng pag-iisip ng lihim ni Daryl, kumuha si Doug ng isang liham ng rekomendasyon mula sa kanya, at magalang na sinabi, bagaman ikaw ay isang maharlika kabalyero, napunta ka lang sa Atlantis, kailangan mo pa ng kaunti pang koneksyon. Mr. Si Zushan, ang pinuno ng alyansa ng kabutihan ni Atlantis, ay kaibigan ko. Sa liham na ito, ipinakilala ko kayo sa kanya. Siguro kayong dalawa ay maaaring maging magkaibigan. Bounty Alliance. Narinig ito, natigilan si Daryl. Sa mga susunod na minuto, natutunan ni Daryl sa pamamagitan ng pagtatanong. Nasa Roland Continent dahil sa katotohanan na maraming mga punong-puno ang magkatabi, komplikado ang sitwasyon, kaya maraming mga kriminal ang dumarami, at ang bawat punong pamunuan ay walang lakas upang dalhin ang mga kriminal na ito sa hustisya. Isang propesyon, bounty hunter ay ipinanganak. Bagaman ang mga mangangaso ng bounty ay mga pangkat na panlipunan, kinikilala sila ng iba markang pivoty ibang mga punong-puno. Bukod dito, kung ang mga mangangaso ng bounty ay mahuli ang mga kriminal, gantimpalaan sila ng pamunuan. Sa kasong ito, ang propesyon ng mga mangangaso ng bounty ay umunlad, at sa wakas ay nabuo ang alyansa ng bounty, at ang punong tanggapan ng alyansa ay matatagpuan sa Atlantis. Alam ito, napakasigla ni Daryl. Tinanggap niya ang liham ng rekomendasyon at ngumiti kay Doug, salamat. Sa totoo lang, alam ni Daryl na malaki ang naitulong sa kanya ni Doug, nasa sa kanya iyon at kay Fuyi. Relasyon, ngunit na makilala ang mga ganyang kaibigan ay swerte ko rin. Kinawayan ni Doug ang kanyang kamay at mapagpakumbabang sinabi, si G. Darby, ay magalang. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo na maging guro ni Irene. Hindi ito sapat upang matulungan ako.
Orihinal kong binalak na puntahan si Zushan, ngunit si Wang Ju lang nagpadala ng tumawag sa akin kaya hindi kanya makakasama. Okay, panipi. Tumanggaw si Daryl, alam ko. Pansamantala nagpaalam sina Daryl at Dog, umalis sa White Sheng Palace. At sumugod patungo sa direksyon ng Bounty Alliance. Alam ni Daryl na ang pag-asa sa kapangyarihan ni na Dog at Blue Rose, hindi. Madaling gawain ang hanapin sina Mia Oyeng at Yan Hong sa Roland Continent. Sa kasong ito, may isa pang kaibigan na gagawa ng ibang paraan. Ang Bounty League ay matatagpuan sa kanlurang distrito ng Atlantis. Tumawag ka, makalipas ang 10 minuto, nakarating si Daryl sa punong tanggapan ng Bounty Alliance at laking gulat niya nang makita ang kahangahangang gusali sa harapan niya. Nakita ko na ang punong tanggapan ng Bounty Alliance ay may 3 palapag. Na may isang eskultura ng hayop sa pintuan na napakahusay. Sa damdamin, lumapit si Daryl sa bulwagan. Kumusta, ano ang magagawa ko para sa iyo? Sa lobby, isang babaeng receptionist ang sumalubong sa kanya at nakangiting. Tumingin kay Daryl. Kabanata 3204. Ang babaeng ito ay halos 20, siya ay napakaganda, may magandang balat, at isang maikling suit ng palda, napaka-sexy. Pakawalan mo ako, okay ang alyansang Bounty na ito, ang mga staff ng pagtanggap sa lobby ay napakaganda. Iyon, gusto kong hanapin si G. Zushan. Tumugon si Daryl na may bahagyang ngiti, naghahanap ng pinuno. Ang babae ay natigilan, at pagkatapos ay nagawa niyang pisilin ang ngiti. Paumanhin, si G. Zushan ay nasa labas para sa isang bagay, wala rito. Sinabi niya, hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagkasuklam. Ang taong ito ay nagsusuot ng ordinaryong damit at walang anumang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang bastardo na hindi alam kung saan siya nagmula, nais pa ring makita ang pinuno. Nang muari ang mukha ng babae, lihim na nakasimangot si Daryl. Mukha siyang maganda, ngunit mababa ang tingin niya sa mga tao. Susunod ka ulit sa susunod. Nang makita na hindi balak na umalis si Daryl, hindi mapigilan ng babae na pilitin. Si Daryl ay ngumiti ng mapait at malapit nang makabuo ng isang liham ng rekomendasyon. Ngunit sa sandaling ito, nakarinig ako ng isang tunog ng mga yabag, at pagkatapos, nakita ko ang ilang mga tao na nagmamadali papasok sa hall. Sinusuportahan ng isang nasa edad na lalaki. Ang taong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may kirot na mukha at tumutulo ng dugo. Si Zushan, ang pinuno ng Bounty Alliance. Pinuno, Master Zushan. Pagkakita sa eksenang ito, isa-isang nagpanik ang buong bulwagan at dali-dali silang pinalibutan. Siya ba si Zushan? Sumimangot si Daryl, saka mabilis na lumakad. Mabilis, itigil ang pagdurugo para sa aking ama. Isang batang lalaki na, nag-alala at agad na nagpunta upang maghanap ng isang parmasyutiko. Ang parmasyutiko ay ang pangalan ni Dr. Roland Mainland. Malakas ang alyansa ng Bounty at may isang espesyal na parmasyutiko. Ang binatang ito ay anak ni Zushan na si Zupong. Pagkaalis ni Zupong, lahat ng tao sa paligid ay nagmamadali upang pigilan si Zushan sa pagdurugo. Gayunpaman, si Zushan ay may napakaraming sugat upang pigilan ito. Tumabi si Daryl, lihim itong pinagmasdan, at nakita sa isang tingin na si Zushan ay inatake ng isang hayop at ang mga sugat sa kanyang katawan ay sanhi ng matalim na mga kuko. Ang Zushan na ito ay napakalakas na siya ay nasugatan ng ganito, anong uri ng hayop ito, napakasindek. Sa pag-iisip tungkol dito, lumakad si Daryl, hindi mo mapipigilan ang dugo. Nang ganito, bumagsak ang boses, kinuha ni Daryl ang pilak na karayom mula sa kanyang katawan, nagsimula sa kuryente, at binutis ang maraming mga puntong acupuncture sa katawan ni Zushan. Ano ang ginagawa mo? Sino ang taong ito? Dumating ang galit ng lahat. Ang babaeng tumanggap kay Daryl ay mas galit na. Galit, sinigawan niya si Daryl, sino ang nagpagulo sa iyo? Sa pangkalahatan, ang mga mata ng babae ay nahulog kay Zushan, at nanginginig ang kanyang katawan. Sa parehong oras, ang lahat sa paligid ay natigilan. Nakita ko na ang sugat sa katawan ni Zushan ay tumigil sa pagdaloy ng walang isang patak ng dugo. Sa susunod na segundo, ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Daryl, labis na nagulat, sino ang taong ito? Ang pamamaraan na ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Sa sandaling ito, nagmadali si Zupong kasama ang parmasyutiko, at biglang nagbago ang kanyang mukha nang makita niya ang eksena sa harap niya. Nakita ni Zupong na ang kanyang ama ay may kakaibang mga karayom sa kanyang katawan. Hindi ba ito kakilakilabot? Sino ang gumawa nito?
Tumingin sa paligid si Zupong at umungal. Nakita ang galit ni Zupong, lahat ng tao sa paligid ay nanginginig, at sabay na tumingin sila kay Daryl. Ako ito. Tumingin si Daryl kay Zupong at sinabi, huwag kang kabahan. Acupuncture ako na makakatulong sa iyong ama na tumigil sa pagdurugo. Acupuncture. Pagkarinig nito, Zupong ukit ang kanyang mga brows, hindi upang itago ang kanyang galit at pagsuwi sa hukuman, saan ang sinungaling, ang ilang karayom ay maaaring ihinto ang dinudugo. Ituring mo ako bilang isang bata, sa tingin ko ikaw ay pagod ng pamumuhay. Sa Roland, hindi pa nasasabi tungkol sa acupuncture at moxibustion sa mainland. Sa isip ni Zupong, ito ay simpleng kalokohan lamang. Sa nasabing iyon, huhugot na ni Zupong ang karayong na pilak. Kabanata 3205. Sumimangot si Daryl at tumigil sa pagsasabing kung huhugot mo ng karayom. Mapanganib ang kalagayan ng iyong ama. Si Daryl ay hindi alarmiste, Zushan maliban sa paggamot, ang panloob ang mga organo ay malubhang nasugatan din. Tinatakan ni Daryl ang mga meridian at acupoint na may isang karayom na pilak upang patatagin ang pagkasira ng pinsala. Sa sandaling nakuha ito, ang mga kahihinatnan ay mapanganib. Narinig ito, si Zupong ay ganap na nagalit at nagmura, saan nanggaling ang sinungaling. Nagsinungaling ako sa lugar na ito. Alam mo kung ano ang lugar na ito. Ito ang Bounty Alliance. Sinabi ni Zupong. Paglingon kay Daryl, halika rito, itali mo siya sa akin. Yeah. Nang bumagsak ang boses, ilang tao ang mabilis na lumakad upang palibutan si Daryl. Hindi lumaban si Daryl, ngunit pinayagan silang itali ang sarili. Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin, huwag kang magsisi mamaya. Magana sinabi ni Daryl. Panghihinayang. Narinig ito, ngumisi si Zupong, tamad na magsalita ng walang kwenta. Winigayway ang kanyang kamay, at hinayaang isara ng kanyang mga nasasakupan si Daryl. Sa silong sa likuran, sa sandaling lumakad ang paa sa harap, direktang inilabas ni Zupong ang karayom na pilak. Tumawag ka. Sa sandaling hinugot ang karayom na pilak, si Zupong ay medyo kinakabahan. At tinitigan ang kanyang ama. Matapos ang higit sa 10 segundo, nang makita na walang nangyari kay Shan, hindi mapigilan ni Zupong ng inisyon, isang sinungaling, manggahas na. Takutin ako. Ang boses ay nahulog, at ang tahimik na parmasyutiko sa tabi niya ay sumagot. Ang sitwasyon ay magulo ngayon. Ang lahat ng mga uri ng scammer ay lumitaw. Nang walang katapusan, ngunit sa kabutihang palad, dumating kami sa oras. Tulad ng sinabi niya, inutusan niya ang lahat na dalhin si Zushan sa silid sa itaas. Si Zupong ay hindi pumasok, ngunit bumaba at tinanong ang lahat, ano ang nangyari sa taong ito ngayon lang. Medyo nagalit si Zupong nang maisip niya ang eksena ngayon lang. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang babae sa desk ng pagtanggap ay puno ng takot. Paumanhin, sinabi ng taong ito na siya ay dumating upang hanapin ang pinuno. Ngunit pinigilan ko siya at hindi ko siya pinalaya sa oras. Ito kasalanan ko. Zupong ni ekspresyon ay madilim, ang kaso na ito na nagpapahintulot lamang ang mangyayari sa sandaling, muli doon sa susunod na pagkakataon, hindi ko na patawarin ka. Yun lamang pagkatapos, narinig ko ang isang sigaw na nagmumula sa itaas ng hagdan, na sinusundan ng sindek na humarap ang mga parmasyutiko, pinuno ng mamamatay ang iyong Panginoon, pumunta ka rito ngayon. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Zupong, at mabilis siyang naglakad paakyat. Nagkatinginan din ang mga tao sa paligid, at agad na sumunod. Pagdating ko sa silid, nakita ko si Zushan na nakahiga sa kama, namumutla ang mukha, at nanginginig ang buong katawan, at dumudugo ulit ang sugat, at hindi niya ito mapigilan. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Zupong ang pagbas ng utak. Paano ito magiging? Hindi mapigil ang ungol ni Zupong. Tumayo ang parmasyutiko, nawala sa mukha niya ang lahat ng dati niyang kumpiyansa sa sarili, at maingat siyang sinabi, ang pinuno ay nasugatan ng sobra. At nawala ng labis na dugo. Sinubukan ko ang aking makakaya. Lahat ng tao sa paligid nila ay mukhang malungkot din at napaka-komportable. Pwede bang? Sa sandaling ito, walang sino man sa karamihan ng tao ang nagbanggit, ito ba ay resulta ng paghugot ng karayom na pilak. Ang taong iyon ay hindi sinungaling. Ang boses ay nahulog, at ang mga ekspresyon ng lahat ng naroroon ay naging komplikado. Natigilan din si Zupong doon. Para sa isang sandali, ang buong silid ay labis na tahimik. Pumunta ka. Sa wakas, nag-react si Zupong at sinabi sa taong nasa pintuan, itaas mo
ang taong iyon. Ngunit ngayon wala talagang paraan, mas mahusay na dalhin siya upang subukan. Kabanata 3206. Ang taong iyon ay malinaw na isang sinungaling, paano mo siya maniniwala? Ang parmasyutiko sa tabi niya ay nabalisa at hindi mapigil ang magsalita. Habang nakikipag-usap, ang parmasyutiko ay kumuha ng 2 bote ng gamot. At mabilis na binigyan si Zoshan ng pagbubuhos. Ang 2 bote ng gamot na ito ay espesyal na inihanda ng parmasyutiko at may halatang paginhawa at pagpapatahimik na mga epekto. Hindi madaling gamitin ang gamot na ito, ngunit ngayon ay nasa kritikal na kalagayan si Zoshan at maaari lamang makipagsapalaran. Sumimangot si Zupong, gumagana ba ang iyong pamamaraan? Maaari nitong pansamantalang mapawi ang sakit ng pinuno. Ang pagiging epektibo ng gamot ay tumatagal ng 1 oras. Sa loob ng oras na ito, makakahanap ako ng paraan sa lalong madaling panahon. Pinunasan ng parmasyutiko ang pawis niya at sinabi. Kausap lang niya, dinala si Daryl. Pagpasok pa lang niya ng silid ay hindi napigilan ni Daryl na bumantong. Hininga, nakita niya si Zoshan na nakahiga doon na namumutla ang mukha at kritikal na kalagayan. Mayroon siyang karayom sa braso at sumailalim sa isang pagbubuhos. Nang makita ang eksenang ito, lihim na umiling si Daryl. Sa oras na ito ay walang silbi ang pagbubuhos. Umungol sa kanyang puso, lumakad si Daryl at binaba ang gamot. Anong ginagawa mo? Nagbago ang mukha ng parmasyutiko, at hindi niya mapigil ang sumigaw. Lalong nagalit si Zupong. Dinadala ang batang ito, tinatanong lamang ang tungkol sa sitwasyon, ngunit siya ay matapang na siya ay gumawa ng kanyang sariling isip sa lalong madaling. Dumating siya. Pakiramdam ang galit ni Zupong, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, at walang pakialam na sinabi, ang uri ng paggamot na ito ay makakapagpagaan lamang nito sa ilang sandali, at wala itong silbi. Narinig ito, nagalit ng labis ang parmasyutiko at malamig na sinabi, ito pa rin sa iyong palagay. Ang sitwasyon ng pinuno ay lubhang mapanganib, at maaari lamang itong mapawi ng pamamaraang ito. Iyon ay dahil limitado ang iyong kakayahan, hindi mo ito magagawa, hindi. Nangangahulugang hindi ito magagawa ng iba. Magaan na sinabi ni Daryl, at pagkatapos ay maingat na pinagmasdan ang sitwasyon ni Zoshan. Hiniling ko sa iyo na huwag hilahin ang karayom. Kung hindi ka nakikinig, lahat ka ay nagpapanik ngayon. Ha! Narinig ito, ang lahat ng naroon ay natigilan, nakatingin kay Daryl na may masalimuot na mga mata. Ano ang sinabi ng batang ito? Paano niya kinamumuhian ang parmasyutiko? Alam mo, ang parmasyutiko na ito ay nasa liga ng bounty ng higit sa 5 taon, at sa 5 taong ito, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang naisave. At ang batang nasa harapan niya ay nagsabing hindi siya magaling sa gamot. Natigilan din ang parmasyutiko, at tumingin kay Daryl ng isang galit na ngiti. Nakikita mong bata ka, ngunit ang iyong tono ay hindi bata, ikaw. Naputol si Zupong nang siya ay nasa kalagitnaan na. O sige, huwag kang maingay. Ang mukha ni Zupong ay madilim, at tumingin siya sa parmasyutiko. Sa loob ng 1 oras, sigurado ka bang makakakaisip ka ng isang lunas? Nipatikip ng bibig ang parmasyutiko sa hiya sa mukha niya. Binaling ni Zupong ang ulo upang tumingin kay Daryl. Mayroon ka bang paraan upang iligtas ang aking ama? Opo. Tumanggaw si Daryl. Huminga ng malalim si Zupong, at pagkaraan ng ilang pagkakagulo sa kanyang puso, malamig niyang sinabi, okay, maniniwala ako sa iyo minsan, ngunit kung hindi ka lumapit, ililibing ka kasama mo. Narinig ito, ang parmasyutiko sabik na sanang tumigil. Pero, pagkakita ng malungkot na mukha ni Zupong, nilamon niya ang mga salitang sumugod sa kanyang bibig. Narinig ang banta ni Zupong, walang baliwalang ngumiti si Daryl. Pagkatapos ay dahan daw ang lumakad sa kama at maingat na sinuri ang sitwasyon ni Shan, hayaan mong tanungin ko, ang iyong pinuno, nalasan ka na ba dati? Sa kasalukuyang sitwasyon ni Zoshan, kahit na hinugot ang karayom na pilak, hindi ito maaaring maging seryoso sa loob lamang ng ilang minuto. Bukod dito, ang mukha ni Zoshan sa oras na ito ay mapatla na may kaunting asul, at biglang napagpasyahan ni Daryl na si Zoshan ay nalasan dati, at ang lason sa kanyang katawan ay hindi natanggal sa oras na iyon. Alright, narinig ito, ang lahat sa paligid ay agad na nagsimulang bumulong. Ang bata na ito ay hindi nagmamadali upang pretuhin ang pinuno. Anong kalokohan? Iyon ay, sa palagay ko ay sinusubukan niyang makahanap ng isang dahilan upang iwaksi ang responsibilidad.
Sa panahon ng talakayan, hindi mapigilan ng parmasyutiko ang nginisyan, at sumigaw. Kay Daryl, anong kalokohan ang sinasabi mo, paano posible na ang pinuno ay malakas? At siya ay nalason. Matapos sabihin iyon, nais ng parmasyutiko na magmura ng ilang salita, ngunit kinawayan ni Zupong ang kanyang kamay upang tumigil ito. Kabanata 3207. Zupong sa oras na ito ay may komplikadong mga mata na kumikislap. Nakatingin kay Daryl, 5 taon na ang nakalilipas, siya ay nakagat ng isang nakakalaso na sawa at nasa koma sa loob ng 3 araw. Sinabi niya ito, tumingin si Zupong sa mga mata ni Daryl na may isang pagtataka. Sa totoo lang, orihinal na kinwestiyon ni Zupong ang kakayahan ni Daryl. Ngunit matapos marinig ang sinabi ni Daryl ngayon lang, bigla siyang nagbago ng isip. Hindi madaling makita sa isang sulyap na nalason ang kanyang ama dati. Ano, nalason talaga ang matanda. Sa sandaling ito, ang lahat sa paligid ay natigilan muli. Tama yan. Tumanggaw si Daryl, pagkatapos ay naglabas ng 12 mga karayom na pilak at tinusok ang pangunahing mga puntong acupuncture sa katawan ni Zu. Shan. Sa susunod na segundo, hinimok ni Daryl ang kanyang panloob na puwersa at ipasok ito sa mga meridian ni Zu Shan sa pamamagitan ng karayom na pilak. Chi. Pagkalipas ng ilang segundo, nakita ko si Zu Shan na nanginginig ng bahagya, at ang ilang itim na lason ay natanggal mula sa lugar kung saan natusok ang karayom na pilak. Ito. Nang makita ang eksenang ito, agad na natigilan si Zupong. At ang parmasyutiko sa tabi niya ay nagbukas ng malapad ang kanyang bibig. Sapat na upang matigil ang isang panibugho, at labis na nabigla. Ang lason ba na natitira sa katawan ay napatalsik tulad nito. At ang discarding ito ay talagang hindi narinig. Sa mundo, mayroong isang pamamaraan na hindi inaasahan. Hindi binigyang pansin ni Daryl ang mga nabigla na mukha ng lahat, ngunit sa halip ay hinimok ang kanyang panloob na lakas na magtuon ng pansin sa pag-detox ng Zu Shan. Pagkalipas ng ilang minuto, matapos na maalis ang lahat ng lason, hindi tumigil si Daryl at nagpatuloy na dredge si Zu Shan, meridian. Tumawag ka. Matapos magbisiyang ng higit sa kalahating oras, huminto si Daryl at pinunasan ng pawis sa kanyang mukha, okay. Ang lahat ay nagmamadaling tumingin at nakita ang mapatla na kutis ni Zu Shan, at ang kanyang katawan ngayon ay mapula. Nawala ang panginginig, at unti-unting bumalik ang tibok ng puso sa normal. Gumaling talaga. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lahat ng naruroon. Lalo na binuka ng parmasyutiko ang kanyang bibig at matagal nang walang imek. Sa oras na ito, ang tao sa tabi ni Daryl ay humiling ng papel at pluma. Sumulat ng reseta, at iniabot sa parmasyutiko, ayon sa nabanggit, gawin ang mga gamot na ito 2 beses sa isang araw, umaga at gabi, at ibigay ito sa pinuno. Sa loob ng 7 araw, makakagaling siya. Mabuti. Panipi. Nanginginig ang parmasyutiko bilang resulta ng reseta, at medyo nanginginig. Ang boses nito sa gulat. Mukhang okay talaga ang iyong mga kasanayan sa medisina. Huminahon si Zu Pong at napatingin sa taas at baba si Daryl at sinabing, sino ka? Sinabi niya ito, tiningnan ni Zupong ang tingin ni Daryl at hindi ito maitago. Ito ay talagang kaina-hinala para sa isang taong hindi kilalang pinagmulan. Upang maging napakadalubhasa sa gamot. Haha, bahagyang ngumiti si Daryl, dumating ako sa oras na ito at inirekomenda na bisitahin si Master Zu Shan. Tulad ng sinabi niya, kinuha niya ang liham ng rekomendasyon ni Dog. Kinuha ni Zupong ang sulat ng rekomendasyon at tiningnan ito, at natigilan, kaibigan ni G. Dog. Sa sumunod na segundo, si Zupong ay mukhang nahihiya at sinabi kay Daryl. Ito ay inirekomenda ni G. Dog. Paano nakakasakit? Si Dog at ang kanyang ama ay matandang magkaibigan, ipinakilala niya sila, at hindi sila mga tagalabas. Malugod ka. Ngumiti si Daryl, at pagkatapos ay tiningnan si Zu Shan na nasa koma pa. Naghahanap ako ng pinuno sa oras na ito at humingi ng payo. Ngayon na ang pinuno ay nasugatan, wala pa rin ako, huwag mag-abala at bumalik sa ibang araw. Pagkasabi nito, aalis na sana si Daryl. Ama, ngunit sa sandaling ito, isang balisa na boses ang nagmula sa labas ng pintuan na sinundan ng isang mainit na figure na nagmamadaling pumasok. Siya ay isang napakagandang babae. Humigit kumulang 25 mga marka, magagandang tampok, mainit na katawan, isang malapit na pulang-pulang jacket na katad, hindi mailalarawan na sexual at kaakit-akit. Kabanata 3208. Ay anak na babae ni Zu Shan, kapatid na babae ni Zupong.
Si Zumier ay isa ring hunter ng biyaya, orihinal na mayroong isang gawain. Nagagawin ngayon, ngunit nalaman lamang na si Zushan ay malubhang nasugatan. Kaya't siya ay nagmadali. Pagdating niya sa silid, nakita ni Zumier si Zushan na nakahiga sa kama, nakoma pa rin, at biglang nagpanik. Kapatid, pagkalipas ng ilang segundo, nag-react si Zumier at nag-aalalang nagtanong kay Zu Pong, kumusta ang tungkol sa ama? Ngumiti si Zu Pong at inaliw, si Papa ay wala sa isang seryosong problema. Sa ngayon, huwag magpanik at sabihin salamat sa Ginoong ito sa pagbangon. Mahulog ang boses, tinuro ni Zu Pong si Daryl at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ngayon lang, siya, natigilan si Zumier, nakasimangot ang mga kilay nito, at pataas-pataas. Ang tingin niya, kay Daryl, iniligtas niya ang kanyang ama. Nang sinabi niya ito, ang mga mata ni Zumier ay kumislap ng pagiging komplikado. At halatang hindi siya naniniwala. Ang taong ito ay mukhang ordinaryong at mahirap makakonekta sa isang parmasyutiko na may mahusay na kasanayan sa medikal. Ngunit hindi masyadong nag-isip si Zumier hanggat maayos ang kanyang ama. Tama yan. Sa sandaling ito, may naisip si Zumier at sinabi kay Zu Pong, may balita lang ako na maaaring nagtago si Alf sa isang yungib ng dosenang milya sa hilaga ng Atlantis. Ayon sa balita, nahuli ni Alf siya. Ilang magagandang babae, hindi alam ang gagawin. Talaga, narinig ito, si Zu Pong ay nagulat at nasasabik, sa wakas ay may balita. Tungkol sa kanya, ang Off, ay isang malaking takas mula sa Principality of Heaven. Ang taong, ito ay makapangyarihan at hindi gumagawa ng kasamaan. 6 na buwan na ang nakalilipas, ang Bounty Alliance ay nakatanggap ng isang misyon. Ang target ay ang Off na ito. Basta ang Off ay masyadong tuso. Halos mahuli niya ito. Maraming beses. Tumakbo siya palayo. Magandang babae. Sa parehong oras, ang mga mata ni Daryl ay kumislap, natural na iniisip sina Mia Ouyang at Yan Hong sa kanyang isipan. Pinag-uusapan kung saan, sina Mia Ouyang at Yan Hong ay mga fairy, malakas, at hindi dapat mahuli, ngunit kung tutuusin, ito ay ibang mundo, na alam kung mangyayari ang mga aksidente. Natuwa, sinabi ni Zu Pong kay Zumier, alagaan mo ang iyong ama. Mahuhuli ko si Alf. Sa pamamagitan nito, kumuha si Zu Pong ng isang malaking tibak at aalis na sana. Ngunit biglang nanginig ang kanyang katawan at namula ang mukha. Malinaw na, si Zu Pong ay nasugatan din ng ihatid niya pabalik si Zu Shan. Kapatid, pagkakita sa eksenang ito, nagmadali na suportahan ni Zumier si Zu Pong. Nag-aalala, pupunta ako, maaari kang manatili at pagalingin ang iyong mga pinsala. Ang panganay na kapatid ay nasugatan, at tiyak na hindi siya kalaban. Nakasimangot si Zu Pong at sinabing, kaya mo ba ito mag-isa? Huwag kang mag-alala, marami akong kilala kay Ginang kaya't susuriin ko ito. Nang lihim, hindi ako magpapakita at gagawin ito sa kanya maliban kung I have the. Aliw sa kanya ni Michelle. Sa oras na ito, lumapit si Daryl at sinabi, paano ako sasama sa dalagang ito? Sa pagsasalita nito, ang pakikipag-alyansa ng biyaya ay walang kinalaman sa kanya, ngunit kung sakaling nahuli ang babaeng si Ove, nandyan si Mia Ouyang at Yan Hong, hindi mo ba ito pinalampas? Ikaw, binaling ni Michelle ang kanyang ulo upang tumingin kay Daryl, at hindi may tago ang kanyang paghamak, ano ang magagawa mo para sa akin? Ang taong ito ay walang sagradong kapangyarihan, at isang painang bitbitin ito. Pakiramdam ang paghamak kay Michelle, walang pakialam si Daryl. Ate, sa sandaling ito, nagpakita ng kaunting ngiti si Zu Pong at sinabi kay Michelle, dahil sinabi ito ni G. Daryl, sasamahan ka niya. Bagaman hindi malakas si Daryl, mayroon siyang mahusay na kasanayan sa medikal. Sa kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan, at ang nakababatang kapatid na babae ay nasugatan, maalagaan niya ito kahit sa pagkakaroon ni Yufeng. Kapatid, bakit hinayaan mo siyang sumunod? Mukha namang naiinis si Michelle. Si Zu Pong ay ngumiti ng mapait, at pagkatapos ay seryosong sinabi, hindi. Panagising ang ama. Ako ang iyong kapatid. Kailangan mong makinig sa akin. Kung hindi ka makinig, huwag kang punta. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay walang pag-aalinlangan. Kabanata 3209. Nakikita ng mariin ang tono ni Zu Pong. Si Zumier ay hindi magaling na salungatin, ngunit nag-aatubili pa rin siya, tinatapakan ng paa, at mabilis na lumabas. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay upang ipahiwatig na okay lang, at pagkatapos ay mabilis itong hinabol.
Nang makalabas na ako, nakita ko si Zumier na nakatayo sa gilid ng kalsada, ang kanyang magandang mukha na puno ng kayabangan. Hoy! Tingnan ang hangin palabas ng bundok, snap na sinabi ni Zoe Claudel, at iba. Pahanggang sa lugar, nakikinig ako sa lahat ng mga kaayusan, kung hindi mo pakikinggan ang utos na wala sa bagay, ginagawa ko wala kang pakialam, alam mo. Well, ngumiti si Daryl at tumango. Sa totoo lang, ang mayabang na ugali ni Zumier ay pinaramdam kay Daryl na napaka hindi komportable, ngunit upang malaman kung kasama si Mia Oyeng sa mga kagandahang naabutan ni Off, hindi nagabala si Daryl na alagaan ito. Nang makita ang kanyang masayang ipinangako, si Zumier ay hindi masyadong nagsabi, at tumalikod upang iwanan ang lungsod. Hindi nagapura na sumunod si Yufeng. Matapos iwanan ng Alandis at maglakad sa hilaga ng higit sa 1 oras. Isa-isang dumating sina Daryl at Zumier sa mga bulubunduking burol, at nakita nila na ang mga bulubunduking burol ay napuno ng mga halaman, at mayroong isang malaking plataporma sa kalagitnaan ng bundok. Ang ilaw ay mahinang nagniningning. Mayroon lamang isang kalsada sa bundok papunta sa platform, ngunit maraming tao ang nagbabantay dito sa paanan ng bundok. Ang bawat isa sa mga taong ito ay hindi mababa sa lakas, ang kanilang mga mukha ay mapangit, lahat sila ng mga tauhan ni Ove. Si Zumier ay nagtago sa dilim upang pagmasdan, at malamig na sinabi, "Sumunod ka sa akin." Sa nasabing iyon, nilagpasan ni Zumier ang mga tao sa paanan ng bundok at naabot ang likuran ng slope ng bundok papalapit mula sa isang lihim na daanan patungo sa platform. Si Zumier ay isang lokal, kaya pamilyar siya sa kapaligiran na malapit sa Alandis. Di nagtagal, pagdating nila malapit sa platform, sina Michelle at Daryl ay nagtago sa likuran ng puno at lihim na nagmamasid. Nakita ko na sa loob ng platform, talagang mayroong isang malaking yungib. Mahina, naririnig ko ang pagsabog ng mga babaeng umiiyak mula sa yungib. Sa pasukan ng yungib, isang siga ang naiilawan, at ang ilang malalaking kalalakihan ay nakaupo sa paligid nila, nakikipag-usap at tumatawa habang umiinom ng alak. Ang namumuno ay matigas, na may peklat sa mukha, mula sa kanang mata hanggang sa sulok ng kanyang bibig. Ang hindi masabi na bangis ay napuno ng makapangyarihang sagradong kapangyarihan. Ito ay si Ove. Ha! Pagkakita sa pagkawala, mahigpit na kinagat ni Zumier ang kanyang mga labi. Hindi maitago ng kanyang mga mata ang galit. Ang bastardo na ito, talagang nahuli ang ilang mga kababaihan at ikinandado sila dito. Hindi tumugon si Daryl, ngunit pinakinggan ng mabuti ang galing sa kuweba. Parang wala si Mia Oyeng at Yan Hong sa sigaw ng babae. Biglang huminga si Daryl ng maluwag. Sa oras na ito, ang bunganga ng yungib. Ang Off at maraming mga nasasakupan ay nakainom na ng maraming alkohol sa oras na ito, at lahat sila ay hindi maipaliwanag na nasa sabik sa ilalim ng pagpapasigla ng alkohol. Boss, sa sandaling ito, sinabi ng isa sa kanila kay Ove, ang iilang mga maharlika na kababaihan na nahuli natin ay mas maganda kaysa sa isa pa. Humingi lang sila ng ilang pantubos na napakasama. Bumagsak ang boses, ang iba ay sumunod. Oo. Ang mga kapatid ay gumugol ng napakatagal sa sirang bundok na ito para sa pagbebenta na ito, at nakalimutan nila kung ano ang pakiramdam ng isang babae. Narinig ito, ngumisi si Ove, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng mga masasamang espiritu. Tingnan ninyong lahat na hindi nangangako. Okay, kapag natapos na ang pag-inom ng mga alak na ito, maaari kang pumasok at maglaro. Tandaan, huwag hayaang gumawa ang mga babaeng ito pagpapakamatay. Kung mamatay ka, hindi ka makakakuha ng pantubos. Panipi. Salamat, boss. Maraming mga nasasakupan ng labis na natuwa at sabay na tumugon. Malinaw na narinig ni Daryl at Zumier ang pag-uusap sa pagitan ng Off at maraming mga sakop. Ang mga bastard na ito. Mahigpit na kinuyam ni Zumier ang kanyang kulay rosas na kamao, na mula ang kanyang maislan na mukha, at labis siyang napahiya. Galit. Lihim ding nakasimangot si Daryl, na may bakas ng galit sa mga mata. Ang UFO na ito ay talagang kilalang kilala. Kahit na inagaw niya ang mga babaeng ito, kailangan pa rin niyang pabayaan ang kanyang mga kalalakihan na magsaya. Kabanata 3210. Narito ka upang magbantay. Sa oras na ito, nagreaksyon si Zumier at sinabi kay Daryl, babalik ako at makahanap ng sino man. Zumi, nakasalalay sa lakas nilang dalawa, imposibleng iligtas ang babae. Sa yungib. Ngayon na malinaw ang sitwasyon, ang tanging magagawa lamang ay bumalik at ilipat
Ang mga sundalo, mali ang pamamaraang ito. Umiling si Daryl. Ha! Nang makita siyang hindi sumusunod sa utos, labis na ikinagulo ni Zoomer. At malamig na sinabi, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, ang aksyon na ito. Lahat ay napapailalim sa aking utos. Si Daryl ay walang magawa, at ngumiti ng mapait, narinig mo ito ngayon lang. Ang mga taong ito, matatapos ako sa pag-inom kaagad at hihintayin mong magdala ka. Natatakot akong ang babae sa yungib ay nagdusa na. Bagaman narinig ni Daryl na walang Mia Oyeng at Yanhong sa yungib hindi. Lamang niya napapanood ang ALF. Ang mga tao ay gumagawa ng masama. Nang marinig ito, si Zoomer ay natigilan, at ang kanyang puso ay biglang nabagabag. Oo, narito ang isang pag-ikot sa Alandis, kahit isang oras, sa napakatagal. Natatakot ako na ang kawalang kasalanan ng babae sa yungib ay masisira ng mga tao. Tulad ni Ove. Ngunit, ano pa ang magagawa mo kung hindi ka bumalik at tumawag sa isang tao? Ang pag-asa lamang sa sarili at si Daryl lamang ang hindi kalaban ng mga tao. Tulad ni Alf, tumawag ka. Nang si Zoomer ay lihim na nababalisa, nakita niya si Daryl na huminga ng malalim. Pagkatapos ay tumayo, inilipat ang ilang mga bato, at inilagay ito sa kalsada ng bundok. Ngayon lang maingat na napagmasdan ni Daryl ang kapaligiran. Karamihan sa mga tauhan ni Alf ay nasa ilalim ng bundok. Upang mapigilan sila na umakyat upang suportahan, isang pormasayo ng bato ang ipinakalat sa kalsada ng bundok na dapat nilang daanan. Sa ganitong paraan, kapag nagsimula talaga ang laban, hindi sila matatakot. Nalalabas sila upang suportahan si Ove. Hoy! Nakikita ang eksenang ito, balisa at galit si Zoomer, at hindi mapigil ang sumigaw, ano ang ginagawa mo? Oras na ito, na-deploy na ni Daryl ang mga nabuong bato. Naririnig ang pagtatanong ni Zoomer, walang pakialam na tugon niya, paghahanda upang isave. Ang mga tao, ginamit ko ang mga ito upang harangan ang mga tao sa ibaba at pigilan silang magmadali. Ano? Narinig ito, natigilan si Zoomer, komplikadong nakatingin kay Daryl. Naisip lang na may problema sa utak ng taong ito. Kumuha lamang ng ilang mga bato at ilagay ang mga ito sa kalsada, upang mablock nila ang mga tao sa ibaba. Ang taong ito ay hindi isang baliw, tama. Hindi alam ni Zoomer sa oras na ito na ang mga bato na napendurate ni Daryl ay tila magulo at karaniwan, ngunit ang mga ito ay talagang isang napakalakas. Napagbuo ng ecstasy. Hahaha. Sa sandaling ito, si Off at maraming mga nasasakupang nasa sabik pagkatapos na uminom ng huling bote ng alak. Matapos ang alak, pumasok na tayo at pumili ng mga kagandahan. Maglakad at sabay na pumasok. Haha, tuwang-tuwa ako. Ilan sa kanyang mga tauhan ay nagbiro at tumawa, at isinabit nila ang kanilang balikat at naisip tungkol sa paglalakad sa loob ng yungib. Nang makita ang eksenang ito, nagmamadaling sinabi ni Yufeng kay Zo. Mir, hintayin mo akong akitin ang kanilang pansin, nakakahanap ka ng pagkakataong makalusot sa yungib at iligtas ang mga tao. Nahulog ang boses, huminga ng malalim si Daryl at tumayo at lumakad ng diretso. Sumigaw ako sa nakaraan, hoy, isang magandang bagay ang sulit na makita. Dapat ba pumili din ako ng isang magandang babae? Ha! Bigla, natigilan si Off at ang ilan sa kanyang mga sakop, at pagkatapos ay tumingin sila at tumingin kay Daryl pataas at pababa. Boy! Sino ka? Madilim ang mukha ni Off at malamig na nagtanong. Bahagyang ngumiti si Daryl, huwag kang kabahan, passerby lang ako. Nakikita. Kita na buhay dito, halika at tingnan mo. Passerby. Kaagad na bumagsak ang boses, galit na galit si Off at ang ilan sa kanyang mga nasasakupan, at sinundan nila ito ng mabuti, at ang ilang mga tao ay nagkatinginan at mabilis na lumapit at isang dumadaan, naglakas loob na gumawa ng kaguluhan, at naghahanap siya ng kamatayan. Oops! Ang taong ito ay may sakit. Kasabay nito, si Zoomer, na nagtatago sa dilim, nagmamadali na tinapakan ang kanyang mga paa. Ang Daryl na ito ay walang sagradong kapangyarihan, kaya't naglakas loob siyang pukawin ang Alf, masyadong mahaba upang mabuhay. Tinapik ang noo niya, maingat na tumayo si Daryl, at umusbong. I-chop mo siya para sa akin. Sa sandaling ito, galit na galit din si Off. At tinuro si Daryl at sumigaw. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.